Magandang hapon po mga kapatid sa lahat ng mga kapatid na kasama po natin sa ating pag-aaral. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nasayat ti malum kada kayo amin kakabsat. Mahayong hapon sa inyong tanan kay Sonan. In Diyos marahay hapon sa inyong gabos sa mga kapatid sa Bicol. Maya pagat panapon. Karagagan na ganang kapatad makiramdam keng katang pamagaran. Good afternoon to all brethren who are listening and are part of our studies. So ipagpapatuloy lang po natin ang ating pag-aaral sa bahaging ito ng pag-aasawa. Kung kailan pinagsasama ng Diyos ang isang lalaki at isang babae bilang mag-asawa. Makita natin, assuming na sila po ay eligible na mag-asawa, yun po yung ating pag-aaralan later on. Ano po. Gusto lang po natin malaman ngayon sa kasalukuyan nating pag-aaral kung kailan pinagsasama ng Diyos ang isang lalaki at isang babae bilang mag-asawa na parang may karapatan na magkaroon ng asawa. Ano po? So, kailan po yun? Doon po sa ating huling bahagi, meron tatlong elemento po nating pinakita sa larangan po ng pag-aasawa. Number one, merong intensyon o merong desire. Ano po? Pangalawa, merong betrothal or engagement. Yun po pagkakaroon ng kasunduan ng isang babae at isang lalaki na sila ay gustong maging mag-asawa. At ikatlo ay sinasabi ng pag-aasawa ay isang covenant. It is in the nature of a covenant. Doon po sa Malakay, chapter 2, verse 14, ano po? Pinakikilala po rito ng pag-aasawa is a covenant. Basahin po natin. Ulitin lang po natin ito. Basahin natin. Yet to say for what reason, because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, with whom you have dealt treacherously, yet she is your companion and your wife by covenant. So, ang pag-aasawa ay isang pakikipagkatipan. So, ito po ay isang kasunduan. Makita natin ang nature of covenants sa Biblia. Tumingin ulitin po natin ito. Pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Ito po sa Nehemiah, chapter 9, verse 38. And because of all this, we make a sure covenant and write it. Our leaders, our Levites, and our priests seal it. So ito po isang kasunduan na kung saan sinulat nila at sila ito'y kanilang pinirmahan or they sealed it. Kanya. Dito po sa Jeremiah, chapter 32, verse 10. And I signed the deed and sealed it, took witnesses, and weighed the money on the sides. So I took the purchase deed, both that which was sealed according to the law and custom, and that which was open, and I gave the purchase deed to Baruch, the son of Neriah, son of Maaseiah, in the presence of Hanamel, my uncle's son, and in the presence of the witnesses who signed the purchase deed, because before all the Jews who sat in the court of the prison. So ito po ito'y palimbawa ng mga tipan na kung saan ito'y pinirmahan at may mga saksi. Yung makikita natin. Dito po sa kaunggalian, sa Ruth chapter 4, 7-11, kaunggalian po at ayon sa kautusan ni Moises, na kapag kayo sa lalaking Hudyo na may asawa ay namatay at walang naging anak, yung pinakamalapit na kamag-anak ay kukunin niyang tipan ang asawa ng kanyang pinakamalapit na kamag-anak at di kanya maging asawa. Dito po sa Ruth chapter 4, 7-11, Now this was the custom in former times in Israel concerning redeeming and exchanging. To confirm anything, one man took off his sandal and gave it to the other, and this was a confirmation in Israel. Therefore the close relative said to Boaz, Buy it for yourself. So he took off his sandal. And Boaz said to the elders and all the people, You are witnesses this day
that I have bought all that was Elimelech's and all that was Chilion's and Malon's from the hand of Naomi. Moreover, Ruth the Moabitess, the widow of Malon, I have acquired as my wife, to perpetuate the name of the dead through his inheritance, that the name of the dead may not be cut off from among his brethren and from his position at the gate. You are witnesses to this day. And all the people who were at the gate and the elders said, We are witnesses. The Lord make the woman who is coming to your house like Rachel and Leah, the two who build the house of Israel, and may you prosper in Ephrathah and be famous in Bethlehem. Alam po si Boaz at saka si Ruth ay isa sa mga pinanggalingan ng ating Panginoon. So ito po isang proseso ng pag-aasawa. Kinuha ni Boaz si Ruth dahil ayon po sa kautusan ni Moises na kapag isang lalaki ay walang naging anak, yung pinakamalapit na kamag-anak, kukunin niya yung balon ng lalaking ito para kanya maging asawa upang kanyang pangalan ay hindi maalis. Kinakailangan ng lalaki mayroong magkakaroon ng mga anak. Yun po ang makikita natin. So may mga saksi sa pakikipagkatipad na ito, di ba? So yung makikita natin, nature of covenant, may mga saksi. Mayroong agreement and there are witnesses. At yun ang magiging kalakaran ng isang covenant. Now, kung pupunta po tayo sa pag-aasawa, marriage is a covenant. So therefore, it takes the nature of all covenants. Ano nyo? There is an agreement and there are witnesses. So makikita natin, the point, ito makikita natin because marriage is a covenant. Pagka tandaan natin, ito itipad sa pagitan dalawang tao, ano po? Tandaan po, bagamat ang Diyos ay involved sapagkat siya magsasawa sa dalawa. Pero basically, ito yung kasunduan o obligasyon ng dalawang tao na sila'y nagkasundong mag-asawa o pinagkasundong maging mag-asawa. Actually, pumayag doon sa kasunduan na yun. Katulad ni Rebecca at saka ni Isaac. So makikita natin sa harap ng mga saksi, pag sila ay nagkasundong maging mag-asawa, doon sila pinag-uunay ng Diyos. Hindi pwede yung dalawa lang because tandaan po natin, mayroon tinatawag na pangakalunya. Paano natin malalaman ng komunidad kung sino may asawa at wala? Kung kayong dalawa lang nag-uusap, di ba? Pag bigla na lang kayo nagsama bilang mag-asawa, hindi tinuturo ng Biblia yan. There's to be a process na kung saan kayo nagkaroon ng intensyon na maging mag-asawa at kayo nagkasundong maging mag-asawa, yan ang betrothal engagement, at kayo nagpalitan ng inyong sumpa sa gitna ng mga saksi, doon kayo ginagawa mag-asawa ng Diyos. Yun ang makikita natin because marriage takes the form of a covenant. Wala tayong makikita kasundo kayong dalawa lang nag-usap. Lahat ng covenant, all covenants, are signed in the presence of witnesses. So, ganun po makikita natin sa pag-aasawa. Ngayon, anong particular na proseso? Paano gagawin? Doon na sinabi ng Diyos. Paano yung mga iba-ibang bansa na hindi naman naniniwala sa Diyos? Meron silang kanyang proseso ng pag-aasawa. For as long na nagkakaroon ng exchange o vow o agreement between a man and a woman na sila magkaroon ng asawa in the presence of witnesses, alam ang proseso na gagawin ng mga tao, that is valid in the presence of God. Kasi iba yung ginagawa sa iba't ibang lugar. Tandaan po, wala lamang sinabing parakan ng Diyos. Paano natin gagawin yung pagpapalitan ng kasunduan sa harapan ng mga saksi? The important thing is, nagpalitan kayo ng sumpa sa harapan ng mga saksi. At that point in time, kayo ay pinagsama ng Diyos. Ito ay a tribal custom. Kasi isang tribo, meron silang parang na ginagawa. At ang isang lalaki, isang babae, ay nagkakasundo maging mag-asawa sa harapan ng mga saksi. Walang nag-aasawa sa tribo, silang dalawa lang. Wala tayong nalalaman na gano'n. Ngayon din sa ating lipunan, gano'n din. Ano mang proseso yan. Ngayon, ang objection ng iba na yung gobyerno, anong role ng government? Sabi natin sa paunang bahagi ng ating pag-aaral, the government does not bind a man and a woman as husband and wife.
Yun ay katungkulan ng Diyos. Ang Diyos ang nagsasama sa isang lalaki at sa isang babae bilang mag-asawa. Ngayon, kung wala kayong gagawin at walang makakakita, sasabihin natin, kayo nagsumpa sa harapan ng Diyos at kayo mag-asawa na. Paano patutunayan sa mga tao? Nandun natin sa Malakay, chapter 2, verse 14, nagsasalita ang Diyos. So, pwede mo tanungin ng Diyos. Ako'y saksi, sabi ng Diyos. Nagsasalita sa doon. Nagsasalita ba sa atin ng Diyos ngayon? Paano ngayon mapapatunay sa harap ng mga tao nagsumpaan nga sa harapan ng Diyos? Mahirap yun. Kaya pagka ito isang covenant sa pagitan ng dalawang tao, there should be witnesses na nalalaman yung kasunduang yun. So that these people who change their vows will be responsible to that vow ng pag-aasawa. Yung po makikita natin, wala lang tayo ibang paraan. Because marriage is a covenant. Paano naging covenant kung dalawa lang kayo? That's not a covenant. Covenant is signed in the presence of all. Yung makikita natin, palagi ganun ang nature of covenant. Sa pagitan ng dalawang tao. Ito siya, in this instance, lalaki at ang babae. Anong role ng government? Yun po lang sinasabi na ang gobyerno, pwede mong parehistro, hindi ang marriage contract. That's not scriptural. You have to have this registered. Hindi ibig sabihin na iyon ang dahilan kaya ang gobyerno nag-unay siya. Hindi. Because we are under Romans 13, kailangan tayo sumunod sa gobyerno. At ang gobyerno, ang kanyang role, mga kapatid, is to ensure that there will be order in the society. Kaya nga ang gobyerno ay siya po ay nagre-require sa mga bawat mag-aasawa that they take a marriage license, sign a marriage contract in presence of witnesses, at ito ay kanyang tatala. Hindi lumalabag sa batas ng Diyos yun. Ano nilalabag nun sa batas ng Diyos? Hindi tinuturo ng Biblia na ang gobyerno ang nagtasama sa isang lalaki at babae bilang mag-asawang Diyos ang magawa no. Pero mayroong role ng gobyerno sa bagay na ito. It ensures the protection of that covenant. Ang ginagawa po ng gobyerno, ito po at tingnan nyo ang role ng government. Kung walang gobyerno, magulo. Paano kung bibili ka ng isang property at walang titulo? Magulo yun. Pwede ang kinin ng iba, hindi yung property mo. So, kailangan may titulo. And the government ensures the title, di ba, na ikaw may-ari. Ganyan din sa isang sa pag-aasawa. It gives protection to the covenant. Sabihin, ang gobyerno, binibigyan niya ng assurance na pag-protection niya yung tipan na yon laban sa iyo naman sino mang tao na maggugulo doon. It has laws that will ensure that it is protected. Pero hindi magagawa ng gobyerno yon kung di mo parehistro yung katibayan na nagkaroon ka ng tipan sa pagitan ng isang lalaki at ng babae. Liwanagin natin. The government does not join a man and a woman in marriage as far as God is concerned, as far as we are concerned, na naniniwala sa Biblia. But the government records the covenant. Sinasabi ng gobyerno, itatala ko ito bilang katunayan na nagkaroon kayo ng sumpaan sa harapan ng mga saksi. Yan ang role ng gobyerno sa pag-aasawa. Hindi siya nagtatali, but it ensures, it protects that covenant. Yung ba'y lumalaban sa kalooban ng Diyos? Bakit ayaw natin gawin? Anong kasalanan lalabagin kung walang marriage license and then ikay papipirma ng marriage contract and have it registered? Anong problema doon? May problema kung ayaw mong gawin yun. That's rebellion against God. If you rebel against the government, you are rebelling against God. Hindi natin pwede sabihin optional yun. You have to have it registered. Hindi may sabihin pag hindi, kailangan natin liwanagin. For some instance, hindi mo naparehistro. You're still married in the sight of God. Hindi natin sinasabi yun ang magiging dahilan ba't sasabihin kayo mag-asawa. That's a proof of evidence that there was a covenant. Dito po, makita ang gobyerno po, ito yung lingkod ng Diyos, is God's minister. At sa Romans 13:1-5, basahin po natin. Sa Romans chapter 13, dito po sa verse 1 and verse 5. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang autoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos.
At ang mga pamamahalang iyon ay tinalaga ng Diyos. So God gave the government its authority. Verse 5. Kaya't nararapat na magpasakop hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa budikan niya. Hindi magpasakop tayo, hindi para maiwasan, hindi lang para maiwasan nating gantin ng gobyerno sa ating paglabag, kundi dahil ito mabuting gawin sa harapan ng Diyos. Ang gobyerno po, hindi siya nagpapasunod ng masama. Ngayon po, the moment ng gobyerno po yung nagpapasunod ng masama, hindi tayo susunod doon sapagkat italawas sa kalooban ng Diyos. Pero dito po sa Romans 13 verse 4, basahin natin, sapagkat sa lingkod ng Diyos, para sa kabutihan mo, ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilipat ang puot sa gumagawa ng masama. So, siya lingkod ng Diyos. At ang general importance ng government, kaya naglagay ang gobyerno ng Diyos ng gobyerno sa bawat lipunan, whether tribal government or katulad ng sa ating, or whatever form of government, ito ay to ensure peace and order. Magkaroon ng kapayapaan at kaisa. Yan ang layo na ba't binigyan ng Diyos ang bawat lugar ng gobyerno. Wala pa akong nakikita ang lugar na walang gobyerno. Because that will be chaos. Gulo. Basahin lang sa 1 Timothy chapter 2 verse 2. Patungkol sa mga hari at sa lahat na nasa mataas na katungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Mamuhay tayong payapa, in peace and order. So, yung ang sagot dyan, mga kapatid, because marriage is a covenant. Pagka dalawang tao, lalaki at babae, both eligible to be married, ay nagkasundo sila, sabi niya, I accept you as my wife, I accept you as my husband, in the presence of witnesses, at that point, kayo pinagsama na ng Diyos. Ang gobyerno, pumapasok lamang to ensure that there was a covenant. Siyempre, pinatutunayan lang ng gobyerno, totoo na nagkaroon ng kasundo yung dalawang tao na yan. Sa katunayan, may mga saksi. Yan ang ginagawa ng gobyerno. It records the covenant. Wala siyang kaugnayan, as far as God is concerned, doon sa pagsasama ng dalawang taong yun. Ang Diyos ang nagsama doon sa dalawang tao na yun. Kaya yung proseso po ng gobyerno ng Pilipinas, Philippine requirements for marriage, number 1, you have to take a marriage license. At kung meron kang asawa, hindi ka bibigyan ng gobyerno noon. Hindi ba yun hindi ba naaayon sa kalooban ng Diyos? Anong masama doon? Anong kasalanan doon? Anong nalalabag na batas ng Diyos doon? Tinutulungan pa nga ng ating pamahalaan na maayos itong bagay na binibigay sa atin ng Diyos. Ginampo nyo, marriage license, pagka tumala Senomar, certificate of marriage, at napatunayan na kayo may asawa, hindi ka bibigyan ng marriage license. Labag ba sa kalooban ng Diyos yun? Kung halimbawa, pagkatapos may pang-seminar, para sabihin kung anong obligasyon ang bawat siya sa pag-aasawa. And then, bibigyan ka ng marriage contract, license, and then you can sign a marriage contract. Merong ceremony. Whatever the form is. Civil ceremony, a wedding ceremony, kahit ano pa, tribal ceremony. Kapag nagkasundo kayo, sarapan na magsaksi, then you are married. Sarapan ng Diyos. Ngayon, ang ating gobyerno nire-require that they have to sign a marriage contract. Ano ba ang problema doon? Hindi ibig sabihin na kung hindi ka nag-sign doon, hindi ka mag-asawa sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ang nag-uugnay sa atin. Pero Diyos din nagsabi sa atin na tayo magpahilap sa gobyerno. Ang ating gobyerno, incidentally, nire-require that we have to sign a marriage contract in front of witnesses at ating itong iparehistro. Ano masama doon? Anong nilalabag ng batas doon sa Diyos? Kung hindi tayo susunod doon, di ba tayo lumalabag sa Diyos? Sabi ng Diyos, magpailalim tayo sa pamahalaan. Tapos hindi mo susundin isang proseso na hindi naman lumalabag sa kalooban ng Diyos. So hindi pwedeng optional yun. It cannot be optional. We have to register it. Bakit? Yun ang kalooban ng Diyos. You have to submit ourselves to the government. Ito yan ang pinaano ng gobyerno. Ulitin ko, hindi ang gobyerno nagsasama sa lalaki at babae bilang ang Diyos ang nagsasama noon. Pag nagpalit ng kayo ng oath. Ngayon, sa isang civil ceremony, nung ginagawa ng mag-asawa, di ba nagpapalitan sila ng oath in front of witnesses? Ano yun? That's a covenant. If you choose
regarding wedding, at may mga tao doon na nakikinig, at nagpalitan kayo ng nagsumpa sa harap ng magsaksi, then you're married. O kung sa bahay lang, may preacher siya nagkasal sa inyo, and then exchanged vows in front of witnesses, God will join us, husband and wife. But you have to sign a contract kasi yun ang kalooban ng Diyos. Ayun yung role ng gobyerno natin. Kung walang requirement na ganyan ng ating gobyerno, so why will we do it? Wala tayong pakialam doon. Kung hindi tayo nire-require kung walang marriage license, kung siya na marriage contract, hindi natin gagawin yun. Yung covenant itself is enough na tayo maging magkasawa sa harapan ng Diyos. Pero incidentally, we are under the Republic of the Philippines. At ang pamahalaan ang autoridad ng pamahalaan ay galing sa Diyos. So are we going to submit to the Republic of the Philippines or not? And be a good Christian? Kailangan natin ilagay ang ating sarili sa tamang kalagyanan bilang mga Kristiyano. Kahit for the sake of argument. For the sake of argument. Sabihin, hindi naman tayo iniugnay ng gobyerno. Okay, tama. That's true. That's correct. That's scriptural. Pero, yan ay karapatan natin, di ba? Okay. Pero, nakakatulong ba yun? Nakakatulong ba sa lipunan na malaman na mga tao na hindi tayo kinasal? At tayo bang Kristiyano? Anong klaseng Kristiyano yun? Hindi bang Kristiyano dapat tayong uliran sa lupa? Mas uliran pa sa atin ang tagasang libutan. O lumalagay pa sila sa kayusan kaysa sa atin. Kahit na karapatan natin na sapat na yung pag-exchange of vows in front of witnesses at tayo mag-asawa na, yun ay liberty, hindi makakatulong yun. Hindi makakatulong sa iyo, sa iyong asawa, at sa iyong mga anak. Dahil ang gobyerno, nagbibigay siya ng proteksyon. When you sign that contract and register to the government, it did protections to the husband. Ibig sabihin, hindi basta-basta makuha ng sino man ng asawa mo. It give protections to the wife. Bakit? Hindi basta-basta makuha ng sino ng babae ang asawa mo. The government will ensure na hindi masisira yung covenant na yon. It gives protection, di ba? Anong masama doon? Sapagkat, Romans 13:14, for is God's minister to you for good. It gives protections to the children. Di ba natin narinila? Anong klaseng pagmamahal meron ka sa iyong asawa at ayaw mong iparehistrong at ayaw mo siyang pakasalan sa harapan ng gobyerno? O paano kayo naging mag-asawa? Kung hindi kayo nagpalitan ng vows in front of witnesses, basta na lang kayo nagsama, hindi yung pwede sa harapan ng Diyos. Saan natin mababasa yun sa Biblia na basta sila nagsama, na walang nakakaalam? At sila mag-asawa sa harapan ng Diyos. Give me the verse. Wala tayong bawas ng talata. Saan? Lahat ng pag-aasawa, may nakakaalam. Doon pa lang sa Genesis chapter 2 verse 24, may nakakaalam doon. Sino? Yung mga magulang. At iiwan ng ama, ng lalaki niyang amatina, at may kipisa sa kanyang asawa, babae, at sila mag-isang laman. Di ba nalalaman ng mga magulang nila na sila mag-aasawa? There are witnesses, di ba? Hindi pwede mag-usap lang kayong dalawa, magkasawa na kayo. Saan yung mababasa sa Biblia yun? Meron siya say, covenant. I will stand for that. Sinasabi ng Biblia yun. Maliwanag sa Biblia yun. She is the wife she is your wife by covenant. So it's an exchange in front of witnesses. Ginawa mo siyang obligasyon. Katulad ni Boaz, ginawa niyang obligasyon si Ruth in front of witnesses. So if your wife is your by covenant, you got her as your responsibility in front of witnesses. So paano kayo nag-usap lang? Magulo po yun. Paano nag-usap kayo? Kinabukasan, nag-chase may lalaki. Ngayon, pipilit na babae, hindi siya, kaya nag-usap kami kagabi. Paano mapapatunayan yun? So bakit ipinipilit? Hindi natin pwedeng ipilit yun. Sa amin, kung may, sa kongregasyon, kung may dalawa nagsasama, di sila kasal, ay hindi namin sila tatanggapin. They are not doing the God's will.
of submitting to the government. Hindi ba responsibility ng Kristiyano yan? At sa tatanungin na, paano kayo naging mag-asawa? Sino kakaalam? So, kailan kayo nagkaroon ng kasunduan? Because marriage is a covenant. Lumawanag yun. So any form of, kung ano man ang ginawa ninyo, whether it's a civil ceremony, it's a garden wedding, it's a church wedding, sabi nila, ano man yun? Tatanggapin ng Diyos yun. Yung kinasal sa Roman Catholic Church at nagsumpaan sila sa harapan ng Diyos, tatanggapin ng Diyos yun. Sabi nga natin ng pagkakasal, walang relihiyon, walang nationality. It's universal. Yung kinasal sa Buddhist temple na changed vow before the eyes of God, tatanggapin ng Diyos yun. Kung eligible sila, siyempre, kung pareho may asawa yan, di tatanggapin ng Diyos yan. Kahit saan, kahit anong parang nagagawin nila, basta na change vows in front of witnesses, tatanggapin ng Diyos yan. Because marriage is a covenant. Kasi nag-iisip tayo bilang mga Kristiyano. Tayo isipin nyo, paano yung Buddhist? Sinong Diyos sila magsusumpaan? Paano yung Muslim? Sinong Diyos? Sarap sila susumpaan, iaalang Diyos nila. Buddhist si Buddha, hindi naman ang Diyos. Paano yun? Pero universally, pagka ang dalawang tao, they exchange vows in front of witnesses, God will accept that as a marriage relationship. Magkakasala yung mga tao, yung pag lumabag sila at nag-asawa ng ibabag sila yung may asawa. That's universal, di ba? Ay saan ka pumunta? They recognize that. In the Old Testament, they recognize that, di ba? Nung nalaman ng Pharaoh na si Sarai, asawa ni Abraham, nagalit sa kay Abraham. Anong ginawa mo kanya? So in any way, in any culture, in any country, in any time, any place, pareho lang ang marriage process. It's exchange of vows in front of witnesses. Kaya pinagkasundo yan, meron pa rin agreement doon. Kasi kung sa isang kultura na pinagkasundo kayo, lahat ng mga tao sumasang-ayon doon. Kahit yung pinagkasundo, sumasang-ayon sila doon. And then they agreed in front of witnesses, they are married before God. Yun po makikita natin dyan. Marriage is universal. Tama, Kristiyano kung kilala mong Diyos. Kaya nag-isip tayo ng paano kung hindi sila Kristiyano? Hindi po yun. It's a marriage is covenant. Doon tayo. Marriage is a covenant. Marriage is a covenant. Covenant in front of witnesses. Then God will join us, husband and wife. Kaya lang pumapasok ang gobyerno dahil we are under a government. Kung wala tayong gobyerno, yun ang problema noon. Tingnan nyo, wedding ceremony. It's an expedient. Paano? Doon sa exchange of vows. Saan ba kayo nagpapalitan ng sumpa? Hindi ba during the wedding ceremony? Hindi ba may mga saksi doon? So whether naniniwala ka o hindi, na ang gobyerno may kaugnayan sa pagtatali ng dalawa bilang mag-asawa, it doesn't matter. Basta you change vows before God, you're married. Kahit ano pang iniisip mo. When you do that, God will accept that relationship as husband and wife. Yan ang makikibas yung exchange vow in front of witnesses. That's the point that you are husband and wife. Di ba gano'n ang practice natin from the beginning? Yung bang, halimbawa, for the sake of argument, yung bang kinasal at sasabihin na nagkakasal ay pronounce husband and wife. Maghihintay pa ba sila ng marehistro yung kanilang marriage license bago sila mag-honeymoon? Hindi ba pag yun ang punto, mag-asawa na sila Kahit sinong talungin nyo. Pagka sila nagpalitan ng vow in front of witnesses, ang pakiramdam nila, mag-asawa na sila. The marriage contract is just an expedient para maproteksyon na lang kailang pag-aasawa, dahil tayo sumusunod sila ng gobyerno. Kahit ano pang pagtingin mo sa marriage contract na yun, pag nag-exchange vow, ang dalawang tao, ang lalaki, babae, sa harapan ng Diyos, they are married before God. Simple as that. Wala lang tayong komplikasyon doon. Sino sa atin ang di gawa nun? Ginawa natin lahat yan, di ba? Regardless kung saan ka kinasal, it doesn't matter. Basta kayo nag-exchange ng vows before witnesses, God will accept that as marriage. Simple as that. Wala na tayong pag-uusapan. The government is just an expedient.
Hindi siya nagugunay sa dalawang tao at sila maging, hindi, ang Diyos ang gumagawa, no? But it is an expedient to God's purpose. So that this covenant, which God accepts, will be protected and ensured by a government. At walang manggugulo doon sa relasyon na yun. Kaya nga, ang pagkagobyerno, halimbawa, nagkaroon po tayo ng ang opposition ng iba, paano kung hindi naman lahat ng ginagawa ng gobyerno tama? O, tama yun. Hindi naman lahat ng sinasabi ng gobyerno gagawin natin. Paano kung lumalabag sa batas ng Diyos? Whatever, the government will oppose, whatever it is, if the government's law opposes God's law will prevail. Ano man yun? Kahit ano pa yun. If the government will start to oppose the law of God will prevail. Kung sasabihin ng gobyerno, pwede na hiwalay yung asawa niya pag hindi marunong magluto. Hindi natin pwede gawin yun kung tayo Kristiyano. It opposes God's law of marriage. Sige, kung makikita ninyo, huwag natin tignan ng gobyerno bilang negative. It is not negative. It helps. It helps the purpose of God. Kaya nilagay ng Diyos gobyerno eh. Kung walang gobyerno, di man tayo makakasamba eh. Kung meron pa tayo dyan, kagulo, paano tayo sasamba? Nakakita na ba kayo ng lugar na walang gobyerno? Nakakita na ba kayo ng nag-asawa na silang dalawa lang? Saan kayo nakita nun? Siya ba? Siyempre, dalawa lang ang tao nun. What do you expect? Silang dalawa pala. What do they need to protect? Silang dalawa lang. Pero pag dumarami na yung mga tao, that complicates things. Kailangan magkaroon ng kaisa. At doon pumapasok ang gobyerno to ensure that there is peace, that there is order, and they will protect the covenant. Yun lang. Bakit I will abide by the government. It is to my advantage and to my family and to my wife. Now, the government will protect and ensure the marriage covenant. Ano masama doon? I do not see anything wrong. I do not see anything sinful. I do not see anything opposing God's law of marriage. Kung ano, sabihin nyo. And we'll study it. Huwag nating, pagka binabaliwala natin ng pamahalaan, hindi ba tayo nagkakasala sa Diyos? Balik at balikan nyo Romans 13. At makikita ninyo that we really have to respect the government. Dahil ang nagbigay niyan ay ang Diyos. So doon po sa marriage ceremony, whatever ceremony that is, in the presence of all. Alam po ninyo, marriage is honorable among all. Paano kung hindi naman nila alam kung mag-asama kayo? How will they respect your marriage? Dito po, Hebrews chapter 13 verse 4, basahin po natin. Di ba meron tayong respeto sa mga relasyon mag-asawa? We do respect. Respect that relationship. Inalagalang natin yan sa ating lipunan. Di ba? Dahil alam natin mag-asawa sila. Dito sa Hebrews chapter 30, basahin natin. Dito po sa verse 4. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Hindi natin pwedeng gawin yun sa labas ng pag-aasawa. So lahat ay kikilalanin nila yung pag-aasawang yun. Especially sa community. Nabalitaan niyo, no? Nag-asawa na pala siya, no? So yun, kung babae yun, she is no longer eligible for other men. May boundary na yun. Respect it, di ba? Parang lang kayong dalawa nag-usap lang. Kasi nakakaalam dun. Sasabihin nyo, nagpalitan na kami ng sumpa kagabi, sarapan ng Diyos. Sino tatanggap nun? Paano mapapatunayan yun? So, yung pong gobyerno, doon pumapasok yun. It evidences the covenant. Sinasabi niya, totoo na nangyari sumpaan dyan. Katunayan, ito yung mga saksi na pumirma at ito yung piniristo nila. So, kikilalanin namin ng kasunduang yan. Yun na makikita nating role ng gobyerno is the contract is an evidence that a covenant has taken place. Kung sa tribal government, meron silang paraan, meron silang proof. Hindi ko alam kung ano. Hindi naman ako nabuhay sa tribo. Pero definitely, meron silang katunayan. And that tribal government
will protect that marriage relationship, di ba? Kung halimbawa nasunog, nawala yung marriage contract o hindi ito na-restore for some reason, you are still married in the sight of God. Nothing controversial about that. Mag-asawa pa rin kayo sa harapan ng Diyos. Meron pong tunay na kasaysa, huwag natin sabitin pangalan. Ito po, isang Kristiyano. Ano po? Matagal na silang kasama, nagkaroon sila mga anak. Later on, nakakita siya ng ibang babae. Tapos, tinignan niya yung kanilang marriage contract, hindi pa na nakarehistro. Hindi pa na nakarehistro ngayon. So, sabi niya sa asawa, hindi kita asawa. Bakit? Hindi mo nakarehistro. Tama ba yung lalaki? Hindi. Dahil nagkaroon sila ng covenant, nung sila nag-change vows in front of witnesses. So, as far as God is concerned, magsawa sila. Maybe the government, as far as the government is concerned, wala siyang nakitang katunayan na kayo nagpalitan ng vow dahil hindi pinarehistro eh. Pero as far as God is concerned, you are still married, hindi ka pwede mag-asawa ng iba. As far as God is concerned, di ba? Yun ang problema, hindi mo na pinarehistro. So, anong katunayan ng gobyerno na mag-asawa kayo? Anong katunayan na nagkaroon kayo ng kasunduan? Wala. Kailangan namang titindig ang gobyerno sa walang katunayan. Kaya kapag pinarehistro mo yan, titindigan ka ng gobyerno na mayroon nga nagkasunduan na nangyari doon. Hindi ang gobyerno ang nagkasundo sa inyo. Kayong dalawa. Sinasabi lang ng gobyerno na mayroon nagkasunduan nangyari sa araw na yun, sa petsang ito at itong katunayan, may mga saksihan niya. Actually, maraming saksi doon, hindi lang yung pumirma eh. Pati nandoon doon. Kung nawala yung marriage contract, nasunog yung munisipyo, anong gagawin mo para ma-reconstruct mo yung marriage contract? Tatawag ka ng mga tao at sasabihin mo, kami po ay nandoon nung isinasal yung dalawang yan. And the government will recognize that. Yun ang kahalagahan po noon. Bakit natin sasabihin is optional or what? Ang living together alone does not make a marriage. Kahit nagkaroon pa kayo ng mga anak. Tignan niyo rito sa John chapter 4 verse 16, ano po? 16, 17, 18. Jesus said to her, ito po yung Samaritan woman. Jesus said to her, go and call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, you have said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke true. Nagsasawa sila? Yes. Asawa ba niya yung lalaki? Hindi. So, yung kayo magsama lang, kahit isipin mo sa inyong sarili, na kami nagsasabi lang mag-asawa, hindi kayo mag-asawa sa harapan ng Diyos. Ang ating Panginoon ang nagpapatunay dito. Ito yung mga Hudi, Samaritano, so meron silang batas dyan sa pag-aasawa. Maaaring kamukha rin ng kauso ni Moses dahil ang mga Samaritano po ay mga corrupted na mga Hudyo, no? Sumasamba sila sa Samaria at yung mga Hudyo sumasamba sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. So what constitutes na yung kasama niya ay maging asawa niya? They have to do something, di ba? So hindi nila ginawa yun. So hindi sila mag-asawa sa harapan ng Diyos. Simple, di ba? So kung nagsama lang kayo, galing ba, nagkasundo lang, tara. Punta ka na sa bahay, tumira ka na sa amin. Sama na tayo. Hindi kayo mag-asawa. Kahit nagkasundo pa kayo sabihin niya sa harapan ng Diyos, sino maniniwala doon? Magsasalita bang Diyos para sa inyo? Hindi naman nagsasalita ang Diyos ngayon. So, can you make an insurance na ang Diyos nga ay nagsama kayo? Hindi siya malaki, nagsasalita ang Diyos doon. Nagsasalita bang Diyos ngayon? Paano mo kayo gagamiting panangnan ng Diyos so hindi naman siya nagsasalita? Pero kung nagsumpang kayo in front of witnesses, God guarantees that covenant is valid. Magkaroon malaking pagkakaiba yun. Malaking pagkakaiba yun. Tingnan nyo ang ating Panginoon. Attended the wedding ceremony. Ano po ba nyo ang significance ng wedding ceremony sa mga Hudyo? Ang mga Hudyo, meron silang tinatawag na betrothal. Di ba si Jose at si Maria, Mary was betrothed to Joseph. At hindi sila nagsasama. Hindi pa sila magsama bilang mag-asawa. Kinakailangan wedding ceremony. Doon sila magiging mag-asawa at kukunin ng lalaki
yung babae sa bahay ng kanyang ama at dadalhin niya sa kanyang bahay. Yan ang Matthew chapter 25, the parable of the 10 virgins. Di ba hinihintay nila yung lalaking kakasal? Anong gagawin ng lalaki kakasal? Kukunin niya yung kanyang kasintahan at dadalhin niya sa kanyang bahay. Sila magsasama na bilang mag-asawa. That's the importance of that ceremony. Doon nangyayari yung exchange of vows in front of witnesses. At doon sila pinopronounce ng Diyos sa husband and wife. So, meron saksi yun, di ba? May mga saksi. Tingnan nyo dito sa Matthew 22 verse 1. And Jesus answered and spoke to them again by parables and said, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son and sent out the servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Wedding ceremony, ano bang ginagawa doon? Yun ang pagkakataon that they exchanged vows in front of witnesses. Then Matthew 25 verse 1, then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet their bridegroom. Saan pupunta yung bridegroom? Kukunin na niya yung kanyang kasintahan. Sapagkat yun ang wedding ceremony. So makikita nyo, importante po yun. Ayon po kay Barnes, ito yung commentary lang. Just sabi nga ng mga millennials, FYI, for your information. Ganyan. Commentary by Barnes on Matthew 25 verse 1. Ganyan. After the ceremony of marriage succeeded a feast of 7 days, if the bride was a virgin, or 3 days if she was a widow. This feast was celebrated in her father's house. At the end of that time, the bridegroom conducted the bride with great pomp and splendor to his own home. This was done in the evening or at night. Tama yun. Hindi ba yun nangyayari sa Matthew 25 verse 1? So, dito tingnan po ninyo, pag ang mga tao sa ating lipunan ay merong intensyon na mag-asawa, di ba meron silang ginagawa? Meron silang ginagawa. Pag meron silang intensyon na mag-asawa, they have an engagement. Bibigyan mo na sing-sing yung babae. Hindi mo niya alam that you are legally liable pag tumatmo ka doon sa engagement na yun? Pagka halimbawa, kakasal na kayo, biglang hindi dumating yung bride or yung ano ba yung tawag sa bride or yung groom, pwede mo siyang indemanda because there was a previous agreement to be married. Yun ang betrothal, yung engagement. When you are engaged, so gagawa kayo ng paraan. Anong gagawin nyo? Kung tayo nagbubuhay ka sa gobyerno ito, at kayo isang Kristiyano, papakailam sa gobyerno, kukuha ka ng marriage license. So that when you got the marriage license, magkakaroon ng wedding ceremony. What is the importance of the wedding ceremony? Yun ang panahon that you will exchange vows in front of witnesses. Doon kayo sinapagtagsasama ng Diyos bilang mag-asawa. It's a covenant in front of God and witnesses, and it is signed. Ano masama doon? Bakit natin kinamumuyan yung marriage contract? Bakit natin parang tinagdindingan natin yun, parang may kasalanan? Wala naman. The marriage contract is the evidence of the covenant. Ano masama doon? Papayag ka ba na pahiram na bibili ka ng isang bahay na walang titulo? Sinong babaeng papayag sa kanyang matinong kaisipan na bigla nilang sasama siya sa lalaki? Anong protection niya sa sarili niya? Wala. But if you are, pagka kayo ay nagpirma ng marriage contract at sinignature sa God, the government ensures the protection of that marriage relationship. Sabi ko, ulitin ko, hindi ko pinaniniwalaan ng gobyerno sasama sa dalawang tao bilang mag-asawa. Hindi ko pinaniniwalaan nyo. Ang Diyos ang nag-uugnay. But this processes help that marriage covenant to happen. Ba't ano masama doon? Pagka kayo nagkaroon ng tipan, anong susunod mangyari? Iiwan lang yung magulang nyo. And then, you're bound by God and you're married. Alam po niya paano kayo kakasal kung halimbawa, si Rebecca, hindi siya pumayag ang magulang niya. Yung living of the parents requires approval of the parents. Naiwanan mo sila. Kaya doon kailan mo iiwan ang magulang mo. Pag kinasal na kayo, when you exchange the vows in front of witnesses, iiwan mo na yung magulang mo. Magsasarili na kayo bilang mag-asawa. Kinarestro yung kontrata o hindi. Hindi mo nahihintayin yung marestro
bago kayo magsimulang mabuhay bilang magkasama. Pagka nag-change kayo ng vows, you are married in the sight of God. You're free of the right to live as husband and wife. Kaya kailangan yung parehistro. Tayo sumusunod tayo sa pamahalaan. And we have to submit ourselves to the government. Pinipili ba natin yun? Pinipili ba natin kung anong susundin natin sa gobyerno? Basta hindi lumalabag sa Diyos, we have to submit ourselves to the government. What is the Bible chapter and verse that you will not? Nasaan? Wala man tayong mababasa. Huwag tayong gawa ng just to prove something na wala naman sa Biblia. Lalo tayo lulubog sa kumunoy. Pero kung susunod na tayo sa Biblia, simple as that, wala tayong problema. Wala tayong problema. Hindi po magandang tingnan na basta na lang kayo nagsama tapos mag-asawa na kayo. Hindi magandang tingnan nyo. Anong pagkakaiba nun sa living in? Kung ako nakatingin sa malayo, anong pagkakaiba nun? Wala. Kaya nagmamahalan kayo kaya hindi ko alam pagkakaiba. Paano kung nalalaman kung nagmamahalan kayo? At least pag kayo nag-change vows bilang sa harapan ng saksi, wala, at least alam namin, baka nagmamahalan kayo. Kung napiyasa bang kayo, pero at least alam namin na mag-asawa kayo. Pero pag gano'n, paano natin malalaman nyo? Anong pagkakaiba ng living in at nung nag-usap kayo sa harapan ng Diyos at kayo mag-asawa? Anong pagkakaiba nun? Ayon sa Biblia, wala. There's a process that you have to take. You have to exchange vows in front of witnesses. At kung tayo na mabuhay sa gobyernong ito, kailangan tayo sumunod sa pamahalaan. Sino sa atin, sa kanyang matanong kaisipan, na hindi gagawin yun? Gagawin natin. Anong klaseng kaisipan ng isang lalaki na hindi niya pakakasalan yung sabi niya ng asawa niya? Anong kaisipan yun? Anong pagmamahal yun? Wala kang pera? Kung wala kang pera, huwag kang mag-asawa. Ay, wala kaming perang pag-apply ng marriage license contract. Huwag kang mag-asawa. Yung contract lang, wala kang pera. Paano pakakainin ng asawa? Paano may bibigay ng obligasyon mo sa kanya? You're not prepared to get married if you cannot do that. Huwag kang mag-asawa. I advise you, huwag kang mag-asawa. Wala kang pera, huwag kang mag-asawa. Marriage is a big responsibility. Makikita natin po yan. Kung wala kang pera at hindi mo kayang buhayin ng asawa, please, huwag kang mag-asawa. Ang dami natin nakikitang kawawa. Bakit? They weren't responsible. Basta lang sila lang ganun. Ang dami nilang anak. Hindi man lang mapakain. That is sin before God. Hindi pa natin alam yun. You have to be responsible. So kung wala kang pera, hindi pwede yun, mga kapatid. So ito pong, sa palagi ka maraming tanong ngayon. Ngayon wala kayong tanong. Ang simpleng konklusyon na makikita natin based doon sa pinag-aralan natin. Lahat ng mga tinignan natin example ng mga naging mag-asawa sa harapan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi mo mayroong public, there's a public aspect ng pag-aasawa. They were married in front of people. There were witnesses na pinakikita nila na sila'y mag-asawa sa harapan ng Diyos. That tinanggap nila at nagsumpaan sila that they had a covenant before God and before people that they are husband and wife. Yan makikita natin. Yan ang conclusion po. Ako marami kong nakikita ang problema kung mag-usap lang kayo dalawa tapos mag-asawa na. Maraming problema yun. Many complications. Kung akong babae, hindi ako papayag doon. Para sa akin, yung babae yung papayag doon, siya nag-iisip. Paano kung nag-change man yung lalaki pagkatapos ng gabi yun? Anong protection mo sa sarili mo ngayon? Paano kung nagkagusto ka ng iba ngayon? Eh, may asawa ka na pala, nag-usap na kayong dalawa eh. Paano yung lalaki, meron din pala nakausap na iba, tag-change minding? Paano natin malalaman yun? Kaya nga ang gobyerno facilitates yung covenant. Nagsasabi siya, huwag ka magsinungaling lalaki kanya. Sumumpa ka sa babae niya sa harapan ng saksi. Pumirma ka ng marriage license, di ba? Kontra itong katibayan kanya. Nagsumpaan kayo na may mga saksi. Kasalanan ba yun? Does that violate God's law on marriage? Hindi.
Kaya it expedites God's law on marriage. Tinutulungan niya. Yung Senoma, tinutulungan niya. Pero mo, noon walang ganon. So nakakalusot kayo yung iba, nagbigami tuloy. Ngayon, hindi mo na magagawa yun. Bakit? May mga record kasi ng mga may supposed to be na may asawa. So kung may record ka nag-asawa ka na, sorry na. Hindi ka na makapag-asawa ng iba. Kasi in-ensure ng gobyerno, hindi mangyayari yun. That people will take advantage of other people, of other people's innocence. Di ba magandang role ng gobyerno dyan? The role of government is not to join a man and woman in marriage. Hindi. The role of government is to protect that covenant of a man and a woman in front of witnesses. Yun ang role ng gobyerno. It protects that covenant. Kasalanan ba yun? Does it violate God's law? So dito po natin tatapusin ng ating aspeto dyan. Ano po? At titingin tayo sa ibang bahagi ng ating pag-aaral. Tapos na yun. Kailan sila pinag-uunay ng Diyos? As far as God is concerned, when you exchange vows in front of witnesses, God will recognize that as a marriage covenant. Because marriage is a covenant. Yun lang tayo pupunta kasi sinabi ng Diyos, she is your wife by covenant. So tinignan natin ng covenant. They are sealed, they are signed in front of witnesses. So yun po, maraming salamat. Yun po. Ito po ay kala po nyo, kailangan nating pag-aralan ito because it's very critical. Kasi it's a situation of being married or being an adulterer or a fornicator. Hindi mo mahirap yun. Napakahirap noon. How can you be sure that you are not fornicating but you are married? Di ba kailangan malaman kung kailan nangyayari yun? Di ba, mga kapatid? Ako, bilang ama, hindi ako papayag siya. Nagkasundo lang yung anak ko sa isang lalaki, silang dalawa lang, mag-asawa na sila. Nagsumpangan sila sa harapan ng Diyos. Ay, hindi ko papayag. Pag ginawa niya, hindi ko na siya kikilalanin. Lumalagay siya sa isang delikadong sitwasyon doon. Hindi lang delikado. Nasisira pang kinabukasan mo kung sakali. Kung lalaki ka, iaayos mo yung sitwasyon na yun. Gagawin mo siyang marangal at katanggap-tanggap. Di ba? Hindi ganon. Hindi ko nakikita yun ay nagmamahalan kayo kung anong gagawin nyo. Hindi kayo nagmamahalan pag ganon. You have to put things in proper sa magandang kalagayan. Sa siyang maayos na paraan na kinasya ng Diyos. Hindi mo mga kapatid. Rafael Ortiz, magandang hapon po Brad at sa lahat ng mga kapatid. Magandang hapon din, Brother Raf Ortiz. Delphine Alas, Aylas po yun, alias. Pagka kasi Kastila, double L, naging Lia. Kaya alias, kanya. O kaya Alas, hindi ko po alam ang tamang pronunciation. Maayong hapon, Brad, watching from Gensan. Mahayong hapon po, Brad. Harold Dasilo, magandang hapon po, brother. At mga kapatid, salamat po ulit sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Magandang hapon din, Brad. Rufert, magandang hapon po siya. Magandang hapon din. June Bautista, good afternoon to all. Good afternoon, Brother June. Kennedy Piligambol, na ibag nga malam kayo amin kakabsat. Tamat Kenka, kabsat. Braudilio Pedrosa, maayong hapon, Brad. Dire, sa Pagadian City, Amo Brad. O nga po, ganda po yung lugar na yun. Pagka yung tricycle doon, iba yung upuan, nakataas yung upuan dahil nakakatulong daw kasi balubundukin po kasi Pagadian. Aljon Ocampo, good afternoon po. Good afternoon din, Brad. Randy Calilong Series, maya pagkat palapong kaya katamongan. Maya pagkat palapong murin kaya ka, Brad. Samuel Greta, nice lesson. Nasalito Nardo, nice explanation. Satisfied ako. Ang explanation ng isang nangangaran malabo, mahirap po yung malabo. Kailangan nating klaruhin. Klaruhin na to. Hindi yung dili malabo. Baka mangyari dyan, malito ka lang. Sabi ng mga Bisaya, malibog ko. Kanya. Malito. Hindi po yung Tagalog. Malibog po. Malibog sa Bisaya, malito. Hindi po yung kaisipan ng mga Tagalog.
Randy Calilong Senis, tanong po kapatid, ang mga mag-asawa din na magkasundo at sila'y pumirang legal separation, po pwede na bang mag-asawa? Hindi po. Hindi po dahilan na hindi kayo magkasundo, maghiwalay kayo. Ang dahilan lamang, ito'y pag-aaralan po natin sa ating serye. Ang dahilan lamang na papayagan ng Diyos ang isang lalaki o isang babae na hiwalay ang asawa niya ay kung ang asawang yun ay nagkasalang pakikapit. Otherwise, kung hindi lang kayo magkasundo, hindi kayo pwede maghiwalay. Hindi nga pwede legal separation na yan. Hindi pwede yan. Kapag mag-asawa po kayo, yung pag-aasawa po can be a good thing or a curse. Kung nagkasundo kayo at talagang alright kayo, maganda. Pero pag hindi kayo magkasundo, it's a curse. Pero kailangan kang manatili doon. Dahil nagsumpaan kayo sa harapan ng Diyos, di ba? I will accept you as my husband, I will accept as my wife, till death do us part. Nasa Biblia naman po yun eh. Oh. Patapos ngayon, di lang kayo magkasundo, maghihiwalay. At paano nung nangyayari sa till death do us part? Nagsinungaling tayo doon sa ating pagsumpa, di ba? Nagsinungaling tayo, hindi tayo maliligtas. Lahat na sinungaling, di papasok sa area ng langit, di ba? Pag ako ay nagsosolemnize, sinasabi ko, when you enter a marriage relationship, separation is not an option. Divorce is not an option. There's only one choice. Remain together till death do you part. Wala nang iba. So, lahat naman po lang mag-asawa, hindi nagkakasundo sa ilang mga bagay. Wala akong nakikita mag-asawa 100% in agreement sa bawat bagay na ginagawa nila. It's a matter of adjustment doon sa isa at yung isa doon sa isa. You have to compromise on some things na hindi naman kasalanan. Kung di lang marunong magluto, hindi okay. Bumili na lang kayo ng ulam. Hindi siya marunong, talaga hindi siya matutong magluto ng ulam. Bakit ka maghihiwalay dahil lang doon? Hindi siya marunong mamalansya. Hindi kuha ka lang mamalansya. Hindi siya malinis maglaba. Hindi kuha ka lang tagalaba. Okay, ikaw namin siya maglaba. Wala pang problema yan. You can always adjust. Ang pag-aasawa po is a perpetual adjustment hanggang mamatay kayo. Mag-adjust kayo. Josepina Dizon, gandang hapon po sa lahat. Gandang hapon din po. Ito ang tanong Rosalito Nardo. Sa Romans 13, wala rin marriage doon na pinag-uusap, sabi ng isang mga So government wedding is the scripture. Sinabi ba sa Romans 13 ang lahat ng mga batas na susundin natin? Di ba hindi mo natin nalalawin sinatag generic authority? Basahin natin ng Romans 13 ano po. Kung ang ibig sabihin ng mga aral na tinutukoy ni Brother Nardo, kung sino po yun, it's not important. Ay sinasabi ng Romans 13 na ang gobyerno ang nag-uugnay sa dalawang tao bilang mag-asawa. Wala talaga yun sa Romans 13. Dahil yun ay aspekto ng Diyos, hindi ng pamahalaan. Pero tingnan po nyo ang makikita sa Romans 13, ano po? Sa verse 1, hindi lang Kristiyano eh. Pag lahat ng tao. Let every soul be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God. And the authorities that exist are appointed by God. So kailangan tayong sumunod. You have to be subject. Anong subject kung di ka sumusunod? Ngayon, pagka nagkataon, halimbawa sa panahon po ng pag-uusig nung nagsimula ang iglesia, ano po, itong mga pinagbabawalan sila na ang mga apostol na ipangaral ng ebanghelyo ganyan. Pagka gano'n na mangyayari, na pinagbabawalan tayo ng pamahalahan sa mga bagay na inuutos natin sa atin ng Diyos, ito sagot natin doon. Sa Acts chapter 5 verse 29. But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Question ko lang, kung sino po yung mga ano po. Hindi ko naman, para sa akin, hindi importante kung sino yun. Sa atin, ang importante yung pag-aaral. Anong masama at anong nilalabag kung tayo po ay susunod sa proseso ng gobyerno para maging maayos ang ating pagkikipagkasunduan sa ating maging asawa sa harapan ng Diyos? May masama pa doon.
Hindi ba maayos ang ating sumpahan na ginawa natin sa Diyos at pinagsama tayo ng Diyos doon sa sumpahan na yon, doon sa tipan na yon, sa harapan ng mga saksi. Hindi ba mas maayos kung may isang pamahalaan na magsasabi, totoo may nangyaring kasunduan, at dahil meron talagang totoong nangyaring kasunduan ng dalawang tao ito, at may mga saksi, ang pamahalang ito ay poproteksyonan namin ng kasunduan yan. Masama ba yun? Is there something sinful about that? Para sa akin, the argument yun, it's an alibi. Arnold Asilo, tanong po kapatid, kung sakali po may pagsisinungaling sa both parties, halimbawa po, peke po ang papeles, na single lang isa, o kaya po baka lang lalaki, tomboy ang babae, o kung sakali po may anak na po ang isa pakasal, pwede po bang mapawalang bisa ang kasal? Alam po niyo, bago kayo pumasok sa relasyon mag-asawa, be sure to kilala mo yung magiging asawa mo. Nasa kasalukuyang panahon natin, no po. Pwedeng, meron ako nakita, ito po, nung ako nagtuturo sa isang universidad, meron akong co-teachers na isa'y bakla, yung isa'y tomboy. Pero as far as, yun ay yung sitwasyon na kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero nag-asawa sila, nagkaroon pa nga ng anak, pero ganun pa rin. Sila may mag-asawa, yes. Ikilalanin ba ng Diyos yung pagkatomboy ng isa? At hindi, kasalanan yun. Pero tatanggapin ng Diyos yung kanilang pagiging mag-asawa kung sila nagsumpaan sa harap ng mga saksi. Yung pagpawalang bisa ng kasal, wala, yun ay karapatan ng pamahalaan. But not necessarily tama o ito tatanggapin ng Diyos. May tinatawag na annulment. Hindi ibig sabihin tatanggapin ng Diyos yun. Ang sa harapan lang ng Diyos, ang pwede lamang dahilan na kayo naiwalay mo kung nagkasala siya na pagkakapit, yun lang. Ngayon, kung nagpeke ng papeles na single siya, hindi tatanggapin ng Diyos yung kasunduan na yun. Dahil may asawa siya. Hindi siya eligible na mag-asawa pa ng iba. So kung gano'n na nangyari, yung partido na naging biktima doon, maaaring pwede siya mag-asawa muli kasi wala naman siyang asawa sa harapan ng Diyos dahil di tinanggap ng Diyos yung kasunduan niyo. So sa atin, wala mo tayong divorce law, annulment lang. Ano po. Pwede po, pagka ang kasal, sa simula pa lamang, ay hindi naman talagang tunay na pag-aasawa dahil isa may asawa, yung isa wala. Kahit sa harapan ng Diyos, hindi tatanggapin yun. Kahit ang ating pamahalaan, hindi tatanggapin yun. So, pwede ka ngayon mag-file ng annulment dahil in the first place, wala ka namang asawa. Niloko ka ng isa eh. Meron pala siyang asawa, tapos nag-asawa. Pero ngayon, hindi na mangyayari po yan kasi meron mga tinatawag na senoma. Kaya mahalaga, para sa ikaulad ng ating lipunan at sa kapatahimikan, parehistro mo yun. Para kung yung protection sa'yo, wala lang makakalusot doon. Walang makakalusot na sasabihin nyo, binata sa may asawa na pala. Wala makakalusot, may senoman na kayo. Hindi ba tumutulong pa ngayon? Hindi naman po nagpapagulo yun, di ba? Randy Kalilang Shenis. Kung sa isang bansa, sa ibang bansa, nakano niyang isang lalaki, babae, pwede na bang hiwalay at mag-file ng annulment ang walang kasalanan? Yung po, Matthew 19:9, di ba? Pagka nagkasala po ng pagkapit yung isa, pwede niyang hiwalay yung isa. At di siya nagkakasala sa harapan ng Diyos. Ngayon, problema, sa batas natin, walang gano'n, walang divorce. So, anong gagawin mo? Dito natin sasabihin na ang batas ng Diyos ay mas mataas sa batas ng pamahalaan. Dahil ang Diyos binibigyan ka ng karapatan na hiwalay mo yun na nagkasala ng pagkikapit. At dahil ngayon ay wala ka ng asawa, binigyan ka ng karapatan na hiwalay mo, di wala ka ng asawa sa harapan ng Diyos, pero pwede ka na mag-asawa ngayon. Pero wala tayong divorce, so what? Dito ang pagkakataon na tatanggapin ng Diyos ang inyong relasyon kung kayo magsusumpaan sa mga saksi. Nasasabihin nyo, nagkasala ng Pangulo niya yung asawa ko. Walay ko na siya, ayos siya sinasabi ng aking Diyos. Tatanggapin ng Diyos yung relasyon na yun. Although, hindi tatanggapin ng gobyerno. So what? Dahil sa pagkakataon na ito, maling gobyerno. Dahil hindi kinikilala yung sitwasyon na yun, na kinikilala ng Diyos.
Hindi tayo susunod sa gobyerno to. Susunod tayo sa Diyos. Yan ni Pili Gambol. I am more concerned for the Christians involved without a covenant. It takes years of not settling. Do they know it's a hindrance to their union or some setbacks in their lives? This is not to be ignored that there are congregations who has this. Oo nga po. Bakit naman din nyo ayusin? Ano ba masama doon sa mag-file ka na ng marriage license tayo sa contract? Alam po ba niyo, pag ang gobyerno natin ay sa family code, pag nagsasama na kayo ng matagal na panahon, nagkaroon na kayo ng mga anak, at naisipan niya magpakasal, hindi na kayo i-require ng marriage license, pipirma lang kayo ng marriage contract. At tatagapin ng gobyerno kayo mag-asawa. Yung po problema dyan, it takes, ang daming komplikasyon, hindi kayo mag-asawa, hindi kayo nagpakasal, hindi kayo i-register yung kasunduan nyo sa gobyerno. Ang daming problema niyan, yung mga anak nyo, legitimate. Pag namatay na laki, may problema sa mana, maraming komplikasyon yun. Bakit di na lang tayo sumunod sa gobyerno? Ayos yung sinasabi ng Diyos, mawawala yung mga komplikasyon niya sa buhay. Bakit gusto natin na magulo? Sinisimple na nga ng Diyos, ginugulo natin. Di ba? Sinisimple na nga ng Diyos, binigyan na nga tayo ng pamahalaan para sumimple na lahat. Pagkatapos yun, ginugulo natin. Paano tayo naging Kristiyano pagka ganon? Papayagan mo Kristiyano ganon? Anong klase yun? Hindi ko naintindihan yun kung ako tinatanongin nyo. I did not understand that mentality. Sa Matthew 19:9, na isang dahilan na pwedeng iwalay ng asawa na niya kung may nalaman kung may nalaman ka na baliw, bakla, tomboy pala naging asawa, pwede bang iwalayan kahit di naman gumagawa lang masama? Kung nalaman mo siya baliw, hindi mo siya pwedeng iwalayin. Di ba nakipagkasundo ka sa kanya? So siguro nagkasundo ka, hindi pa siya baliw. May nakipagkasundo siya sa iyo eh. So hindi pa siya lubusang baliw. Kaya may lahi siyang baliw at sa pag dumating ang naging baliw siya. Baka naman may kasalanan ka rin doon. Hindi mo siya pwedeng hiwalayin. Parang ipagamot mo yung asawa mo para mawala yung sakit niya. Pero hindi mo siya pwedeng hiwalayin. Sabi nito, nalaman na bakla o tomboy pala ang naging asawa, pwede bang hiwalay? Pag tomboy at bakla at sila'y nagpa-practice. In other words, yung bakla, meron siyang, ano man tawag nila? Meron siyang lalaki. Yung tomboy, meron siyang babae. That's fornication. Pwede mo siyang hiwalayan sa harapan ng Diyos. Pero kung hindi sila practicing, hindi ko alam yung sitwasyon na, hindi ko masasabi, wala akong masasabi matinong sagot kasi hindi ko alam yan. Pero meron akong alam na bakla nagkaroon ng anak, nag-asawa, na wala naman yung pagkabakla. Pero kung paano mo sasabihin bakla ang isang tao kung nag-asawa siya ng babae at hindi naman siya nagkaano sa mga lalaki? Paano mo sasabihin bakla yun? Para sa akin, hindi na bakla yun. Maaaring malambot ang kilos niya, pero hindi siya bakla. Dahil hindi na ginagawa ng bakla. Hindi naman siya nagme-makeup, hindi naman siya nagpapalda. Paano naging bakla yun? Wala naman siya kas na lalaki. Hindi bakla. Yung tomboy naman, ganun din. Kung maano lang yung kilos niya, wala naman siyang babae. Hindi naman siya nagka-crush sa babae. At naging asawa kanya, ginagawa yung obligasyon niya sa'yo. Tingin ko, nitang tomboy yun. Yung tomboy, yung mga practice sa isip at saka sa gawa. Yung sa isip lang niya, kontrolin niya. Nakapag-asawa nga siya. Ng babae, wala lalaki, babae siya, di ba? So, maaari mawala yan pagdating ng araw. Lalo na pag nagkaanak na yung tomboy, baka darating yung natural feeling ng isang nanay, ng isang babae. Yung pong ganyang klase, kung ganito siya, at maging asawa, bakla siya, at ikaw babae, nakipagkasundo ka maging asawa mo siya, ay wala naman siya ginagawang masama. Hindi mo siya pwedeng hiwalayin. Pwede mo lang siyang hiwalayin kung yung baklang yun, nagkaroon ng relasyon sa lalaki habang kayo mag-asawa. O yung tomboy naman, hindi naman siya nagkakaroon ng relasyon sa ibang babae. Ginagawa naman niya ang obligasyon niya sa iyo. Ano hindi mo siya gumagawa ng masama? Hindi mo siya pwedeng hiwalayin. Kasalanan mo yun, nakipagkasundo ka sa kanya bilang sa harapan ng saksi na mag-asawa kayo, di ba?
Ano daw sino? Isa pa po tanong, okay lang po ba magpakasal ulit ang mag-asawa na kasal sa civil wedding at magpakasal ulit sa church wedding? Nasa kanila yun. Sa akin, kung natapos na kayo doon civil, tandaan nyo, yung civil wedding, nagkaroon na kayo ng exchange of vows in front of witnesses. So, ginawa na kayo mag-asawa ng Diyos daw. Kung may pera kayo, pwede ulitin yung vow nyo. Bahala kayo. Kaya pala yun, hindi naman kasalanan nyo. Nagsasaya lang kayo. Gusto natin lang po niya, siguro. Wala naman po siguro kasalanan nyo. Meron na napasan dito. Edmar de Pedro, sino ba nagkakasal, Brad? Diyos ba o bang gobyerno? Ang tamang gamiting term, sino ba nag-uugnay sa isang lalaki o sa isang babae bilang mag-asawa? Ang Diyos. Hindi ang gobyerno. Ang Diyos. Ang nag-uugnay sa isang lalaki o isang babae na nagsumpaan na sila magiging mag-asawa sa harapan ng mga saksi. Ang Diyos. Hindi ang gobyerno. Kaya sabi pa ng gobyerno, ginagawa kayo mag-asawa, ay sinasabi lang niya, pero actually, ang gumagawa na yung Diyos. Hindi ang gobyerno. Edmar de Pedro, yung mga kinasal sa ibang tribo, walang gobyerno sa kanila. Kasi meron silang sariling ceremony. Kasal ba yun sa brad? Oo. Ang definition, where is a covenant? So, pagka nagkaroon kayo ng covenant, nagkasundo kayo maging mag-asawa, sa harapan ng mga saksi, ay, kayo po yung mag-asawa sa harapan ng Diyos. Diba, yung tribo na yun, di ba naniniwala sa tunay na Diyos yun, di ba? Pero kinikilalang Diyos yung relasyon na yun bilang mag-asawa. Kung halimbawa, naging Christian member ng tribo na yun, mag-asawa sila sa harapan ng Diyos. Kinikilalang Diyos yung relasyon na yun. Edmar de Pedro, naimbag na malam, tamat kenka, kapsat. Aris Esguerra, nataraki nga talaga ato ininong ko. Listening, ako, di na ko lang pa ako Aris ha. Alam ko yung sabihin niya. Ikaw rin naman, nataraki mo na. Lupert, ako hindi ko lang alam kung sino nataraki, yung bata, yung matanda, pero nataraki ka ba? Inaanak, nataraki ka rin. Question po, kung sakali po may tumindig contrary to what just taught, papayag po kaya sila kung sa anak nilang gagawin nyo? I mean, hindi kakasal at pangawakan na lang yung sumpahan o nung kasundo yung anak nila at yung kakasamahan nila, so okay na walang kasal. Honestly speaking, walang tatay na papayag doon. Kahit yung mga na nagtuturo na, hindi sila papayag. Tingnan niyo, you've just observed. Kung meron man nagtuturo niya, hindi ko sasabihin na akong gustong banggitin na pangalan dahil hindi naman makakatulong sa pagkakataon na ito. Kung sino mang nangangaral na ganyan, sumpaan lang mag-asawa na. At meron sila ng dalaga. Yung mismo anak nila, hindi papayag yun. Kung yung dalaga nasa matanong kay Sipa. At ang isang amang nasa matanong kay Sipa, hindi rin siya papayag. So what is the use of telling that? Na hindi mo naman pala gagawin. Challenge sa kanila yun. Challenge yun. Kaya lang, ang sagot diyan, wala naman ako magagawa. Ba't ko tuturan yung mga anak ko? Yan sasabihin niya. Siyempre, silang magdidesisyon yan. Ganyan. In other words, hindi practical yung turong yun. It is not practical. Kasi gagawin ng mga asawa yung ginagawa natin. Customarily sa ating lipunan. Yan ang gagawin nila. Sino babae papayag na basta nila sa kukunin ng lalaki, ganun lang? Sabi ko nga po sa pag nagbibiro, come on boys, come on. Come on boys, pag nagbibiro po ako sa mga kakilala, come on boys. Hindi walang papayag. Rafael, sa mga tipol na Brad, ang pag-aasawa ng isang Kristiyano kailangan handa sa lahat ng bagay. At kayang bumukod at bumuhay ng pamilya na hindi aasa magulang kapatid. Puro kasi puso ang pinususunod ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Kailangan arang Diyos bago ang puso sa pag-aasawa. Tapos po. Actually po ang pag-aasawa, 10% romance, 90% responsibility. Pagdating ng araw, wala nang romance. 100% responsibility na lang. Naniniwala ba kayo pag wala na kayong ngipin, may romance pa doon?
So, hindi na nga iniisip na matanda yon. Ang pagmamahalan pagdating ng ganong edad, at kahit bago pa sa edad na yon, hindi na yung pagmamalasakit sa isa't isa. Yung concern sa isa't isa, yun ang matitira. Yung romance, wala na yun. Pag matanda na bang romance na yun. It's a responsibility. It's more of responsibility than anything else. Isa ko kailangan handa ka. Isipin nyo, ikaw lalaki, matino mong kukunin yung isang dalaga na pinalaki ng magulang niya sa abot ng kailang makakaya. So bilang respetadong tao, kailangan mo suklian yung pagdunding paraan o higitan mo pa yung ginawa ng kailang mga magulang. Pinalaki nila yun eh. Tapos kukunin mo, tapos gano'n lang gagawin mo. Anong klaseng responsible tao yung gano'n? Ano ipapakaya mo sa asawa mo? Damo. Hindi naman siya camping. Tao siya. So, kailangan ihanda mo as much as you can. Marami na pong alternative. Wala kang pampagawa ng bahay, manungupahan ka. Wala kang pampagawa ng bahay, hindi makikiusap ka sa magulang mo, mag-extension kayo ng bahagi ng bahay nila, pero huwag kayong pakiraman. Marami pong alternative yan. Basta kayo ang pag-aasawa po, kailangan maging responsable ang bawat isa. Kasi obligasyon nyo sa harapan ng Diyos. Nagsumpahan kayo eh. Nagsumpahan kayo. Kailangan handa tayo sa pagpasok sa ganyang bagay. Ojo Locampo, you base your marriage on that promise you made for God, not whether you are pleased with your marriage. Recall God's about vows. Basahin nga po natin to. Ano po? It is better that you never bow your hand in marriage than to bow your hand, then someday say to God, it is a mistake. It no longer pleases me. We must be people of our word and keep our marriage promises. Regardless, ano po, pag pumasok ka sa ganyang relasyon, you have to be responsible. Huwag mo sabihin, hindi ko na siya gusto eh. In the first place, kung hindi mo gusto yung babae, huwag ka pumasok sa ganung kasunduan. Ngayon, tignan naman yung iba, ano po. Yung mga practical na tao, sabi nila, mag-aasawa sila sa isang tao hindi mo nila gusto. Later, nagugustuhan naman nila. Iba, bakit pa yung gusto mo? So, huwag ka pumasok sa kasunduan, kapatid. Sabihin po natin yung sinabi ng kapatid. When you make a vow to God, do not delay to pay. For rest no pleasure in fools. Pay what you have vowed. Better not to vow than to vow and not pay. Ito po yung may kaunay sa utang. Ano po? Sabi, kung nangako, nagbayad ng utang, bayaran mo. So, kung gagamitin natin ito sa marriage, kung ikay sumumpa sa gitna ng Diyos, na tinatanggap mo yung babae bilang asawa mo, it doesn't matter kung ano mangyayari in the future. Kailangan ka manatili na maging asawa ng tao yun. Di mo natin alam kung ano talaga mangyayari, di ba? Ngayon, gusto mo yung tao, sigurado ka ba, magugustuhan mo siya sa dati na panahon? People change. Pero kahit magbago ka, dahil sumumpa ka sa harapan ng Diyos, kailangan kang manatili doon sa sinumpahan mo sa harapan ng Diyos. And make it possible na ayusin mo kung ang dapat mo ayusin. Kasi sumumpa ka, you have to do your vow sa harapan ng Diyos. O huwag ka na sumumpa. Di ba? Shelia Suliman, stay safe, Brad. Stay safe, sister. Randy Calilong Senis, ang online marriage po pwede ba? May dalang magkasindaan, nag-lockdown sa isang lugar. Gusto lang maging legal ang kailang pagsasama at parehong malayo ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng online. At magkasundo ang mga magulang, pwede na bang maging legal ang kailang pagsasama? Ngayon po na uso ngayon, online, mayroong online worship, ganyan na. Mayroong online. Ang problema dyan, mga kapatid, paano kayo magiging mag-asawa kung hindi kayo magsama? Paano kung hindi na nawala yung lockdown na yan? Di online marriage lang kayo. Hindi kayo magkasama eh. Paano ngayon mong gagawin yung iiwanan mo magpulang mo? Di ba? Maghintay na lang kayo. Actually, sa sitwasyon po natin ngayon, pwede na po yan. Alam ba, nasa MGCQ kayo. Wala nang lockdown talaga kayo. Actually, netroman din na lang yata yung GCQ eh. Halos sila talaga na MGCQ na eh. Maniba lang sa Iloilo dahil marami pasaway. Bumalik yata sila sa ECQ doon. Kung ganitong COVID,
Maghintay na lang muna kayo. Paghintay naman po yan eh. Mahirap pa yung COVID, tapos nabuntis yung misis mo. Baka makovid yung misis mo sa ospital, di ba? Hintay lang muna kayo. Hindi ako taliko, hindi pwede yan. Online. Paano kayo maging mag-asawa? Hindi ka kayo magsasama. Dapat mag-asawa kayo, magsasama kayo. Pagkatapos ng covenant, magsama na kayo. Online, lockdown. I-lockdown muna yung pag-asawa. Siguro ganun po maganda dyan. I-postpone na muna ninyo kasi kung halimbawa, paano nyo gagawin yun? Paano nyo gagawin? Hindi nga kayo papayagan ng munisipyo. Pumunta kayo sa munisipyo, naka-lockdown hindi. O kaya, si mga saksi nyo, online din. Naghintay na lang po siguro tayo sa mas magandang panahon. Rupert, paano po kung wala pong papayag na hindi kakasal ang kanyang anak? What's the point of believing or worse teaching it? Kung ako'y magtuturo ng isang bagay, ako muna unang gagawa. Ituturo ko sa pamilya ko at pagkatapos sa labas. I'm just thinking out loud. Tama naman po yun. Kung hindi practical, paano mo gagawin yun? Walang matinong dalagang Pilipina ang papayag doon. Diba siya kailangan kukunin ng lalaki na ganun lang? Ano ang protection niya? Hindi Yung kaya nga dyan pumapasok yung gobyerno Pinaproteksyonan niya yung kasunduang ginawa ng dalawang tao sa harapan ng mga saksi. Tandaan nyo, sino ba ang gumawa ng sumpa na yun? Hindi yung gobyerno, yung dalawang tao sa harap ng mga saksi. Kaya kailangan ng saksi para malaman ng gobyerno meron talagang nangyaring pag-aasawahan. Hindi ba ganun yun? It doesn't matter kung sino yung officiating na yun. Walang problema yun. Kaya lang, siyempre, meron tayong batas. Meron binibigyan ng karapatan ng gobyerno. Doon, hindi. Anong problema nun? Kahit sabihin pa lang ministeryo, by the privilege given to me by the Republic of the Philippines, wala namang bearing yan. Ang bearing doon, yung nagsumpaan yung dalawang tao. At may mga saksi. That is what's important. Hindi sinasabi ng kung sino man yung officiating minister. Ang Diyos ang nag-uugnay, hindi ang gobyerno. Kahit ano pang sabihin ng officiating. Ako, by practice, hindi ko na sinasabi yun. Sinabi ko lang, by the covenant that you have done in front of witnesses, God has made you husband and wife. Yun ang sasabihin ko. I want to be scriptural. I want to practice what I teach. Di ba? Randy Canilong Siani, salamat kapatid. God bless. Maraming salamat din po sa inyo. Sa ganitong paksa, importante po ito. We have to be sure hindi tayo nangangalunya, hindi tayo nakikiapin. You have to be sure na yung asawa mo ay pwede mo maging asawa. Hindi ba? We have to be sure. At kailangan tayo may mga saksi para kung sakali na may nagsisinungaling sa isa sa inyo, hindi pala totoo sinabi niyang ganyan na meron siyang sasagutin. Because meron nakakaalam, may saksi. At yung kasundo na yun ay valid sa harapan ng Diyos. At ito ay pinoproteksyonan ng gobyerno. Sinasaksiyan niya na may nangyaring pagkakasunduang yun, and that it will protect that covenant. Yan naman ang role ng gobyerno. Hindi po siya nagsasama sa isang lalaki o sa isang babae bilang mag-asawa. We know better than that dahil sinasabi ng Biblia. So kung wala na po tayong tanong at wala na tayong comments, ito po ang ating paksa sa hapon ito. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound, Lord, plant my feet on higher ground, Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, higher place than I have found, Lord, plant my feet on higher ground, my heart has no desire to stay where doubts and
to scarcity of my thoughts, I can catch a glimpse of glory bright, but still I'm scared to live my life. Lord, make me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand my feet like faith on the stable stand. Higher plane when I am Lord, let my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand my feet like faith on the stable stand. Higher plane when I am Lord, let my feet on higher ground. Ibang klase po yung time signature po nung higher ground na yun, no po? Parang hindi siya 3/4, katulad po ng ating nakasanayan. Meron pong tanong rito, good PM po, bakit po yung iba mayroong renewing of vows? Ano po yung sa kanila? Wala. Ano lang po niya, kumbaga po sa mga tao, parang kursunada lang nila yon. You don't have to renew your vows. Kapag ka nagsumpa na tayo, that's valid until you die. You don't have to renew it. Parang romantic lang po yan. And they will renew their vows. Siguro meron lang silang gagastusin. Sa ating wala, one vow is enough. Nung tayo nagsumpaan sa harapan ng maraming saksi, that's enough. Yun po ay isang covenant till death do us part. So, pero huwag natin silang katulang. Gusto lang po nila yun. Yeah, that's their liberty. That is their right. Kahit ilang beses nilang i-renew, ilang vows, it's up to them. Pero actually, as far as God is concerned, it doesn't matter. Hindi mahalaga kung i-renew mo yan o hindi. It is not renewable. It is permanent covenant. Death alone will separate or sever that covenant. But otherwise, it's a long-lasting covenant. Hanggat hindi kayo mamamatay, you are not released from that covenant. Di ba? Kung gusto nila yung renewing of vows, yung usually, minsan gusto lang nila ng isang ceremony to renew their vows, nasa kanila yun. Mahala sila kung anong i-renew nila yung vows nila. Mahirap ngayon mga kapatid, mayroong mga batas na lumutang-lutang. Sa US yata meron na yung marriage contract. Marriage contract, kanya good for 4 years, then renewable. Delikado yun. Pero it doesn't matter with God. Kahit magawin ng gobyerno yun, hindi renewable yung marriage relationship. That's permanent, life-lasting. Yung kamatayan lang magpapaalis ng relasyon na yun. So, salamat po mga kapatid sa inyong matyagang pagtunghay sa paksang ito. Di ba tayo tapos? Yung pong responsibility, privileges ng pag-aasawa ating itutuloy po. Ano po? At ganun din po sa larangan ng divorce and remarriage. Kailangan pag-aralan din po natin yan. So tayo po ay manalangin. Amang Banal, kayo po ay nandito sa harapan niyo, nagpapangbaba at nagsusumamo, Ama, na sana buksan yung aming kaisipan upang maunawaan namin ng iyong kalooban. Bigyan niyo kami espiritu ng kapakumbabaan, Ama, na kung ano lamang yung tinuturo, yan ang aming paniniwalaan. Huwag na ang aming kataasan ay maging dahilan upang namin tanggapin ang iyong kalooban. Dapat nanawa po ang mga tao sa mundong ito, sa planong ito, kilalanin po nila ang kahalagahan ng pag-aasawa, na ito ay isang banal at sagradong relasyon na inyong tinawad po sa amin bilang pribileho. Na sana lahat na pumapasok sa relasyon na yun ay tingnan nila ito bilang isang seryosong bagay. Sana po mga Ama na panatilihin yung aming espiritu ng pagningas na malaman namin ang katotohanan. Naway wag kami huminto sa pag-aaral at pananalisin ng salita o Diyos. Upang masakaling kami namamali sa kasalukuyan,
ay makita namin ang pagkakamali iyon sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral at patuloy na pag-aaral sa inyong mga salita. Sapagkat dito lamang ang dahilan at paraan upang kami maligtas sa inyong harapan ng Diyos. Dinadalahin po namin naman na patawarin niyo kami sa inyong mga nagagawang pagkakasala. Tinatanggap po namin yun naman. Ng langkarang panahon kami nagkasala. At kahit sa kasalukuyan ay maaari pa kami magkasala. Ngunit gagalak po kami, andyan ang dugo ng aming Panginoon. Magugas sa iyong pagkakasala kung ay pahayag ang aming mga pagkakasala at kayo magsisi sa inyong harapan ng Diyos. Muli kami pinapalain po namin ng kapatid na nasa malign ng karamdaman. Kung ano man po Ama, kayo nakakaalam kung ano makabuti sa kanila at iniwan po namin sa inyo ang nakabuti sa kanila. Pero siyempre bilang mga tao ay naglalasa kami na sana sila gumaling. Nagpapasalamat po kami Ama sa mga kapatid na gumaling na sa kanilang karamdaman. Nawa po ingatan nyo kami, lalo po sa gitna po ng pandemya ito. Ilayo mo kami sa tukso pang huwag kami magkasala sa inyo, Diyos. Dinadalangin namin ang aming mga presidente na namamahala sa mga bansa sa mundong ito. Na sana magkaroon siya kalinawan ng kaisipan na gawin nila ang mabuti at nararapat upang mapanatili ang kapayapaan. Ang mga bagay na tayo hiningi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Meron pa nagdag si Roberto Marasigan. Ito po yung kapatid na taga Calamba, Laguna, ano po? Kanlubang ba yun? Kanlubang. Kakala ko Kanlubang bayan. Kamakailan ko lang nalang, barangay lang pa ng Calamba yun. Yung po kailang tahanan, ang nagsisilbing church building doon sa maraming taon. At si Brother Edwin de Pedro po ang mangangaral sa lugar na yun. Sabi ni Brother Roberto Maras, magandang kahapon po, Brad. Magandang kahapon din. Jojokan po, amen. Ganyan. Amen. So, bukas po, tutuloy natin ang ating pag-aaral tungkol po sa topic, papaksaan ng pag-aasawa. Maraming salamat sa inyo. Sana'y mag-ingat po tayo. Stay safe. Aujan Lacampo, amen. Stay safe.